INC, sabi dito sa post ni ako ito. Sabi dito, ang INC po mga minamahal ay posible pong makasuhan. Ito, basahin natin. Iglesia ni Cristo on EDSA was not simply a religious gathering or as a corporation sole registered with the SEC. INC possibly acted outside its lawful corporate purpose by initially obstructing a nation a highway without permit. Its leader might have committed ultra-vires acts, breached fiduciary duties, and violated public interest rule. So nakalagay po dito mga minamahal, under the revised penal code, under the revised corporation code, this violation carries heavy consequences. Ano yung mga consequences? Suspension or revocation of corporate registration. Nako, mabigat yan mga minamahal. 'Di ba? Personal liability of officer for unlawful acts. Section 165. Tapos civil damage for abuse of rights or civil code article 19. Yan nakalagay dito mga minamahal. When the Securities and Exchange Commission or SEC revokes, dito nakalagay mga minamahal, revokes a corporate registration, the company completely loses its legal personality. So, it ceases to exist as a legitimate business entity and is stripped of its authority to operate, enter into contracts or conduct daily business operation in the Philippines. So, mawawalan ng pribilehiyo. Di ba mga minamahal? Ano sabi dito? Ano sabi dito nang nag-comment? Ibig sabihin, may bago ng pangalan ng INC, papalitan na ng hindi mo. Sabi ni Antonio Lasin Jr. Hindi sa akin galing yan mga minamahal. Diba? INC siya. Pero matalino nag-iisip, hindi siya katulad na nagpapagamit sa mali. Oo, yung nagsalitang INC member, tama yun, INC siya, na hindi siya nagpapagamit sa mali. So, may mga nagko-comment kasi na matagal na daw talagang gawain ng INC ang mag-rally pag nagagalit. 'Di ba? Sabi dito, INC never estimate PBBM and his administration. Baka mauna pa po bumaba at mawalan ng grupo. Alam ni Lord at si Lord lang ang may malinis na puso at hangarin. Sabi dito nang nag-comment yan, mga minamahal. Totoo nga naman. 'Di ba? Can you imagine that? Magrarally kayo, sisirain ninyo ang pamahalaang gobyerno for what? Ano yung purpose? I don't really get the point Sisirain yung pamahalaang gobyerno na in the first place kayo. Di ba yung nag-endorse kay PBBM? Di ba? Actually, sabi ko nga, paulit-ulit kong sasabihin, the INC has long run history of supporting criminals. For example, former President Duterte. Now, nasaan si Digong? Nasa The Hague, the Netherlands. Si Jinggoy Estrada, nasaan ngayon? Nasa kulungan. Si Bong Revilla, nasaan ngayon? Nasa kulungan din. So sabi ko nga, INC has a, tawag dito, long history, very long history na nagsusuporta sila ng mga kriminal. So pangalawa pa dito, if ever na makasuhan ng INC, ano yung nakalagay dito mga minamahal? Basahin natin. Laws of corporate rights and privileges. So, cessation of business, the company can no longer legally trade, hire employees, issue invoices, or operate corporate bank accounts. Maliban pa dyan, mga minamahal, nakalagay dito, loss of limited liability. So, the corporate veil is pierced because the entity no longer exists. Active directors, officers, incorporate may be held personally liable for contracts or debts incurred while operating as an unregistered or revoked entity. So sa madaling sabi mga minamahal, masyadong umabuso. Yung INC, meron pa nga dito mandatory liquidation. Naku po, mandatory liquidation mga minamahal. Kailangan i-liquidate kung magkano yung mga kinita ninyo. Naku, aray mo. Nandiyan mandatory liquidation. So, winding down, a revoked corporation is not
immediately erased from existence in terms of liabilities. It must formally undergo the liquidation and winding up process. Naku po, diyan natin malalaman kung gaano ba kalaki yung yaman ng INC, diyan natin malalaman lahat-lahat mga minamahal. So paano yan? Baka malay natin may mga politikong nagpopondo diyan. Malay lang natin. Di ba mga minamahal? Malay lang natin. Meron pa. Maliban pa dyan, liabilities for officer and unregistered act. And syempre, how to correct the situation. So, INC posibleng maipasara dahil sa paglabag ng revised cooperate code. Ay, ito po yung nakalagay dyan. Binalita. INC, posibleng maipasara dahil sa paglabag ng revised corporate code. 'Di ba? Ano ba yung mga comment dito? Sumusobra ang INC. Lumaki ang ulo, feeling powerful at untouchable. Naging ganid sa yaman, pera ng politician ang kanilang sinasamba ngayon. According yan kay Elise A. Yan o, Elise A. Mga minamahal. 'Di ba? Elise A. 'Di ba? Oh, yan ang utak ng mga talangka. Hindi muna nag-iisip ang kahinatnan ng kanilang gawain. Pag-cancel, kasi ang nangyari kasi, parang gusto nilang i-cancel ang government. So parang baliktad eh. Imbis na i-cancel nila ang government, parang sila ata yung mukhang maka-cancel na ngayon. At nakakatakot mga minamahal. 'Di ba? Katakot-takot na mga statements ang makikita natin pretty soon kapag nagsimula ang investigation diyan, mga minamahal. Baka pretty soon makita natin sino ba yung mga nagfa-funds, saan ba galing ang pondo, 'di ba makikita natin. To be honest, diyan natin makikita yung yung kung gaano ba kalaki yung hawak na pera ng INC, mga minamahal, 'di ba? Oh, balita nga ngayon plunder kay Marcoleta na isang na, tingnan ninyo. O, 'di ba? Plunder case kay Senator Rodante Marcoleta, 'di ba? Naisampa na. So, wala, Senator Rodante Marcoleta, tumigil sila, napasama pa yung pangalan, dapat di mo na lang sana sila ginamit. Dahil in the first place, lawyer ka, 'di ba? Mga minamahal. And beside, Senator Rodante Marcoleta, 'di ba sabi mo handa ka ng makulong? Handa kang makulong, 'di ba? Sabi ni Senator Rodante Marcoleta, handa daw siyang makulong kung sakali daw. At nagpapasalamat nga siya kagabi. Oo, kagabi. Yung last rally nila sa 400 katao na dumalo. Nagpapasalamat daw siya sa mga sumusuporta sa kanya, sa mga nag-e-ek-ek-ek, papasalamat daw siya. Okay, sige, magpasalamat ka. Pero ito yung tanong. Kung sakaling makasuhan ka nga, Senator Dante Marcoleta, handa ka bang harapin? Kasi naalala ko si Senator Ronald Bato de la Rosa, sinabi niya din yan before eh. Ano yung sinabi ni Bato? Mga minamahal, go ahead Trillanes, make my day. Ikaw sinabi mo din yan, mga minamahal, sinabi mo din yan. Oo, sinabi mo din yan Marcoleta na handa mong harapin. Pero ito lang ang gusto namin kasiguraduhan, harapin mo nga ba? O baka magtatago ka din kagaya ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Kasi ito na, parang may admission na itong si Senator Rodante Marcoleta mga minamahal 'di ba? O napadala na daw yung kanilang yung kanilang tawag dito, yung kanilang mensahe sa ating pamahalaang gobyerno, okay na daw kaya tumigil na daw sila. Oo, yan yung hindi natin alam. Ang tanong, nakipag-usap ba talaga sila sa gobyerno? Meron ba talagang na yes, sasampahan pero i-dismiss? Ganun ba? Or baka naman talaga hindi nyo nakumbinsi ang gobyerno or kumonte kayo kaya wala na, nag-end na yung rally ninyo. Ganun ba? Kasi parang dinadaan na lang nila sa pananakot Sige nga, panoodin natin 'to mga minamahal, itong pasasalamat ng INC, 'no? At naipadala daw yung kanilang message. Di nga.
Tinapos na po ang rally ng Iglesia ni Cristo makalipas ng 3 araw. Sa video message, nagpasalamat ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo sa mga lumahok sa pagkilos at higit na naipadala ang mensaheng gustong iparating sa mga opisyal ng pamahalaan. Unang idinaos ang protesta sa EDSA pero binawi ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit ng Iglesia ni Cristo matapos sirain. Ang kasunduang manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilos sa liwasang Kasi hindi kasi sumusunod eh. Kaya tinanggalan kayo ng ano eh, tinanggalan tuloy kayo diyan ng rights. Okay na sana eh, okay pinayagan na kayo, may permit na kayo lahat-lahat pinayagan na kayo. Pero ang problema matitilok eh, matitigas yung ulo ninyo eh. 'Di ba? O kaya ngayon, saan kayo nag-rally doon sa Liwasang Bonifacio? Doon kayo nagkalat. Oo, ngayon na nagkalat kayo doon, tinapos na ninyo. 'Di ba? Na para kunwari, oh, ito na, naiparating na namin yung mensahe, pero ang totoo, konti lang naman talaga yung dumalo. 'Di ba? O sige nga, continue pa natin. Iglesia ni Cristo matapos sirain ang kasunduang manatili lang sa White Plains Avenue at hindi sasakupin ng EDSA. Dahil dito inilipat ang pagkilos sa liwasang Bonifacio sa Maynila kung saan mahigit 4,000 ang lumahok. Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang feeling po talaga sa akin. O narinig ninyo, hanggang sa matapos ako nandito ko kasi yun po yung bilin sa amin. So meron nga talagang ano eh, meron utos. Yun daw yung bilin eh. Panoodin natin tong sinabi ng isang miyembro ah. Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang feeling po talaga sa akin. O narinig ninyo? Yun po kasi yung bilin sa amin. So paano yan kung meron kang school, meron kang trabaho, hindi ka papasok? Dahil lang sa tagubilin? Aray ko, mga minamahal. Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga pura po ngayon, wala po kami dito eh. Isinagawang biglang protesta matapos ang anunsyong sasampahan ng kasong plunder si Senador Dante Marcoleta na miyembro ng grupo kaugnay ng hindi deklarang 75 million pesos na donasyon sa kampanya ng 2025 elections. Shopping on. Akala kasi ni Senator, ito ha, sa aking nakikita mga minamahal, ang akala po talaga kasi, buong inaakala ni Senator Dante Marcoleta, once na parang manggalaiti sila, 'di ba? Once na maghimagsik ang INC diyan sa EDSA, diyan sa Liwasang Bonifacio, once na manggalaiti sila, feeling nila papakinggan sila ng gobyerno. Kaso mali eh. Hindi kayo pwedeng pakinggan ng gobyerno dahil lang sa ganyang pang-pa-public pressure ninyo. Hindi naman ata gano'n katanga. 'Di ba? Sorry to say ha, mga minamahal, hindi naman ata gano'n katanga si PBBM. 'Di ba? Hindi naman ata gano'n kabobo ang administrasyon nang dahil lang sa public pressure ninyo, 'di ba mga minamahal, nang dahil lang sa public pressure ninyo susundin kayo. What if mali yung pinaglalaban ninyo, susundin pa din ba ng gobyerno? Sige nga mga minamahal, what if mali pa din ang pinaglalaban ninyo, susundin pa din yan ng gobyerno? Eh, nanggaling ng mismo kay Marcoleta eh. O, tingnan niyo ha, kung bakit si Marcoleta nahahantong sa ganitong klaseng sitwasyon, nanggaling na din yan mismo sa kanyang interview. Mga minamahal, ikaw na mismo ang naglaglag, November 7, 2025, sa ganang mamamayan net 25. Ikaw mismo, Rodante Marcoleta, ang naglaglag sa sarili mo. Oh, baka naalala mo to, Senator Rodante Marcoleta. Panoodin natin. Okay. Wait lang. Messenger. Open Facebook app. Okay. Wait lang. Panoodin natin tong sinabi ni Senator Rodante Marcoleta, mga minamahal. Nandito sa kabilang messenger natin eh. Wait lang. Ito. Panoodin natin ha. Oo. Ito yon. Wait lang. Sorry for inconvenience. Okay. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong.
Kami po ay naniniwala na dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang ito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. po yun? Eh sana huwag muna kaming i-disclose ang identity. Nakalimutan po nila na napakarami. O, diba? Siya na mismo yung naglaglag sa kanyang sarili eh. Di ba mga minamahal? Si Senator Rodante Marcoleta na mismo ang naglaglag sa kanyang sarili. Gets ninyo? Tapos ngayon ito ha, naawa ako sa mga tao na nandoon. Bakit? Tingnan ninyo, sobrang nakakaawa ng mga taong nandoon ngayon dahil parang iniwan sa ere. Ito, post. Pakita natin sa inyo ha, mga minamahal. Sana, Senator Rodante Marcoleta, kung nakikita mo man itong mga taong nagrally na parang naiwan sa ere, sana may puso kayo para sunduin sila. Kasi tingnan nyo kung ano yung nangyari, mga minamahal. Ito ha, pakita ko sa inyo. Na-impound ang mga sasakyan nila. Kaya hirap silang makauwi. Mukhang hindi ito ang ending na inaasahan nila. Mga uto-uto kasi kayo. Ngayon itong mga taong to, 3 hours ago pa lang to nung pinost. 3 hours ago. Yan, pakita natin yung litrato. Pakita natin. Hindi sila makauwi, mga minamahal. Pakita ninyo. Yan o, pakita natin. Hindi sila makauwi. Ito pa. Hindi sila makauwi oh. Hindi sila makauwi. Madami pa din naman sila dyan kahit papano. Hindi makauwi. Bakit hindi makauwi? Dahil nauna pang ma-impound ang mga sasakyan na ginamit nila. Ngayon, sino yung tutulong na lang sa kanila? Eh, yung iba galing pa daw palang Bicol dyan. Ang iba galing pa palang Visayas. Kasi nung in-announce na magkakaroon daw po ng rally, pinabiyahe na sila kaya sa day 2 sila sumipot. Iba yung day 1, iba yung sa day 2, tapos yung day 3, sila na lang yung naiwan. Di ba mga minamahal? Oh, congrats kay Jen Torre, inimpound yung mga sasakyan nila. Kaya nga malaking congratulations dito kay General Torre kasi si General Torre matapang talaga. Mas okay pa si General Torre kaysa kay John Vic eh. Ay kay kay sino ba yun? Yan, si John Vic Remulla, mga minamahal. Di ba? Hoy, John Vic, mas inungasan ka pa ni General Torre. Oo, mas inimpound pa ni General Torre yung sasakyan na ginamit ng mga rallyista dahil nga nang gugulo kaysa naman atupagin mo yung trabaho mo. Di ba mga minamahal? Sana naman lang kung nakikinig ang ibang gobyerno. Oo. Tulungan na lang din. PBBM, ikaw na lang din yung tumulong. Oo, sa kanila. Bigyan mo sila ng President Bongbong Marcos. Bigyan mo din sila ng sasakyan pauwi. Nag-rally sila against sa'yo. Gawin mo na lang ng mabuti. Pauwiin mo na lang din sila, mga minamahal. Oo, pauwiin mo na lang din sila, PBBM. Parang nakikiusap kawawa naman. May mga pamilya din naman ata tong mga to. Dahil nga nagpauto sila sa rally-rally na yan. President Bongbong Marcos, ikaw na lang po yung gumawa ng paraan para makauwi sila dahil parang kung nakikita ninyo sa larawan, mukhang iniwan na po sila sa ere. Wala na po. Medyo nakakalungkot tingnan na sa mga taga dyan na pumunta. Medyo nakakalungkot tingnan dahil iniwan na nga po kayo sa ere, wala pa kayong napala, hindi pa kayo makakauwi. Mukhang nagugutom na po. President Bongbong Marcos, baka naman po, bigyan nyo sila kahit man lang lugaw na para kahit papaano may makain sila. Dahil yung mga mayayaman na ibang kapatiran, nag 5-star hotel. Pero itong mga mahihirap na ibang kapatiran, iniwan po dyan sa ere, naka-tent. Di ba mga minamahal? Di ba? Oh. Sino ba yung nagsabi dito? Dala ni Libiste yan. Ay, dala ba ito ni Libiste? Mga minamahal, dala pala ito ni Libiste di, pakuin mo Libiste kung dala mo. Di ba? Kung sino yung nagdala dyan, ano yan, mga kapatiran din ba yan? Di ba? Pauwiin ninyo to. Nakakaawa, oh. Nakakaawa, tingnan ninyo. Oh. Nakakaawa. May nag-comment, yan mo silang mamatay, sabi ni Vicente Mamuagay. Huwag naman tayong ganyan. Okay, huwag tayong ganyan. Tulungan na lang din natin sila kasi sila yung mga taong na-brainwash.
'di ba? Vincente Mama Luwag. Ah, 'Wag naman nating sabihan, hayaan na lang natin silang mamatay. Ang atin lang, sana makauwi pa rin sila ng ligtas. Baka malay nyo, natakot, 'di ba, mga minamahal, na natakot sila, tawag dito, hinaharas na kailangan pumunta kayo. Baka siyempre, 'di ba, may mga pinagdadaanan din yung mga 'yan, kailangan nilang sumunod sa utos. Kasi ano, 'pag hindi sila sumunod sa utos baka, may paghuhukom, 'di ba? So, let's be kind, mga viewers. Kahit medyo nagagalit tayo sa kanila, let's be kind, 'di ba? Padalan ng pagkain, asa ng DSWD dapat tulungan yung mga 'yan. Tama, pero bakit parang kasalanan ito, 'pag hindi 'to napadalhan ng pagkain, 'pag hindi 'to napadalhan ng ano, ng gobyerno ng tulong, parang sisisihin pa nila ang ating government. Feeling ko lang, yung sila na yung nanggulo tapos ngayon 'pag hindi sila natulungan, sisisihin nila ang gobyerno. 'Di ba parang gano'n yung sorry, sorry. Parang gano'n po yung aking nakikita, gano'n po yung aking napapansin, gano'n po yung aking naaamoy. Gustuhin ko man, 'di ba, na kahit ako, PBBM, sige na, pauwiin mo na 'yan. Baka meron kasing bayad yang mga 'yan, 'di ba? Yung mga pumunta diyan, baka na-brainwash lang. May nag-comment dito. Na-brainwash lang din para sa pera. So, mag-wish. So, wag mag-wish na mamatay sila. Let's be different from them po. Sabi ni JYT2VJ. Tama! Makinig ka, Vicente Mamuag. Love na love kita. Iyakin kasi gusto nila Madam Mima, akala nila magkakapera sila. Yan ang problema, parang siguro na brainwash sila. 'Di ba? Pero don't wish na mamatay yung mga kapwa natin Pilipino dahil sa na-brainwash na pag-utos or rally na pinautos sa kanila. Actually, let's be kind na lang. Maging kind tayo. Pero hindi naman responsibilidad ni PBBM na tulungan sila. Pero si PBBM, alam ko may puso, May puso si President Bongbong Marcos. Baka siya pa mismo ang magdala diyan. Mga minamahal, ang DSWD, bigyan sila ng pagkain. Bigyan sila ng kahit anumang makakain para nang sa gayon, hindi sila diyan magutom. 'Di ba mga minamahal, hindi sila magutom. Oh, hindi pa uuwiin ng INC yan para masabing mapuwersa pa sila doon. Gano'n ba? Mga minamahal? Kawawa naman yung mga iniwan na walang sasakyan. Yan na nga, naawa ko yung iba may mga baby pa diyan. Sinama pa nila yung anak nila para kunyari sabihin na nakikibaka din, nakikiprotesta. So, naawa ko sa mga nanditong naiwan sa ere. Oo, hindi na kasi nagpauto din kasi kayo, 'di ba? Kung hindi kayo nagpauto, hindi naman kayo malalagay sa ganyang sitwasyon, Bakit kasi kayo nagpauto? May utak naman kayo, bakit kayo nagpauto sa kanila? 'Di ba? Ubos na yung budget. May nakita nga tayo mga minamahal, according sa mga matatanda, wala nga daw binigay kaya nung first day nagsiuwian na nga lang daw sila, 'di ba? Mukhang nakakaawa sila. Grabe, dapat nanahimik na lang sila at, maghanap buhay na lang sila. Yung matatanda ni Iglesia, nakakot ni Chavez, iniwan din at binigyan ng ₱100. Yun nga din, binigyan ng ₱100. Nakita ko yun, yung video na yun. Hinahanap ko nga mga minamahal, yung binigyan ng ₱100 yung si Manang, na nalulungkot ako dun. ₱100 lang yung ibinigay, anak ng weteng, mga minamahal. ₱100 lang para dun magsigaw ng kung ano-ano. Medyo nawala dito. Pero okey lang, madami namang nakapanood ng video na yun, na ₱100 lang yung binigay sa mga matatanda. Nakakaiyak at nakakalungkot isipin. Nagpaloko kayo, sabi ko nga sa inyo, hanggang ngayon meron pa din mga naloloko. Pero humihina na po yung yung recruitment nila, humihina na po, mga minamahal. Oh, sabi dito, uy, nag-content din pala mga minamahal. Itong si Mike Abby Opinions, nakita ko. Sabi ni Mike Abby, mga minamahal, warrant of arrest
susunod na. Oo, mga minamahal. O, ito, o, pakita natin. Mga minamahal. Nako, malapit na. Malapit na, mga minamahal, itong si Senator Rodante Marcoleta. Yan, oh. Warrant of arrest. Susunod na ba? Sen Marcoleta kinasuhan ng plunder. Totoo naman po, mga minamahal, na si Senator Rodante Marcoleta ngayon ay kinasuhan ng plunder. Pero yung warrant na yan yung susunod dyan. Mga minamahal. Now catch them. Kumbaga, run, Marcoleta. Magtago ka ng Marcoleta. Yan yung literal na larong hide and seek, Senator Rodante Marcoleta. 'Di ba, mga minamahal? Mga tauhan niya ni Singson, Defensor Libiste, yung mga naiwan dyan sa... Ay, totoo? Mga tauhan? So, hindi ba 'to mga INC member? Mga tauhan ba 'to? Yan, mga tauhan ba yan? Naku, kung gano'n, mga kawawa kayo, nagpauto kayo. Ngayon, mga minamahal, siyempre, na-expect natin na susunod na po talaga yung warrant of arrest ni Senator Rodante Marcoleta diyan. Hindi natin alam kung ano yung mangyayari kasi as of the moment, breaking news nga po, kinasuhan na ngayon ng kasong plunder ito nga pong si Senator Rodante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta, okay lang yan. Total, nagpasalamat ka na. Sinabi mo na handa kang makulong, so panindigan mo na lang. O, ano yung sabi dito sa balita? Walang nakapigil. Kahit na anong rally, ano pa ba? Kahit na anumang pressure, pananakot, wala pong nakapigil, nakasuhan, itong si Senator Rodante Marcoleta. So, ngayon po, breaking news, Ombudsman nagsampa na po ng kasong plunder kay Senator Rodante Marcoleta. Panoodin natin tong balita. Galing na isang pana ng Office of the Ombudsman dito sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta. Antabayanan pa ang ilang detalye sa balitang ito, maya-maya lamang dito sa ating himpilan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik at DZMM. Thank you very much. Oh my God. Senator Rodante Marcoleta, magsimula ka ng magdasal. Kung sino man yung sinasanto mo. Actually, nice yung ginawa ng ombudsman. Dahil perwisyo po yung ginawa ng INC. So I think lecture na din to na kahit anong gawin ninyong rally, ang mali ay mali. Hindi nyo kami madadali ng public pressure. 'Di ba, mga minamahal? Totoo 'yan. 'Di ba? 'Di ba? Yan ang transparent, walang sinisino, dapat kasuhan. Yan, tama, mga minamahal. Kahit na sino sa ating pamahalang gobyerno ang dapat kasuhan ay kasuhan. 'Di ba, mga minamahal? Kasi ganito naman talaga yung real issue niyan. Yung 75 million, hindi po kasi dineclared ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang SOSE, sa kanyang SALN, which is mali. Kasi ang daming mga bobong lawyer na sinabi, public funds lang naman yan. Funds, bakit plunder? Nakalagay po yan sa ating Omnibus Election Code. 'Di ba, nakalagay po yan sa ating Rule of Law na kapag di mo dineclared and as a government official, kapag naka-receive ka ng pera, matatawag po yung plunder. Naalala ninyo yung kay Andy Bautista? 'Di ba? Yung parang ill-gotten wealth yung labas unexplained wealth. Alam niyo, si Marcoleta, abogado din naman siya. Abogado. 'Di ba, mga minamahal, abogado. Itong si Senator Rodante Marcoleta, ay na kaya niyang sagutin. Itong mga ibinabalandrang tanong, ibinabalandrang kaso sa kanya, 'di ba, kaya niyang sagutin yan, abogado siya. 'Di ba, matalino siyang abogado. Yun daw ang sabi. 'Di ba, mga minamahal? Bakit hindi niya na lang sagutin? 'Di ba? May nag-comment dito, Mima, appear for everyone except INC in DDS chapter. Sabi ko nga sa inyo, yung pinakamaling kasalanan is yung maging kulto ka na at DDS ka pa. Malaking kapansanan at kasalanan yan. Yung kulto ka na nga, DDS ka pa. May nag-comment dito. Sabi dito, kaya sa susunod, alam nyo na, wag na kayong magtatanga-tanga.
sa mga kita niyo sa mga nangyayari sa inyo, nga kayo diyan. Yan na nga yung nangyari ngayon mga minamahal. Diyan sa mga nagrarally sa Liwasang Bonifacio na iniwan sa ere. Mga gutom, mga parang basang sisiw na parang walang makain, nakakaawa, sino yung sasaklolo sa kanila. Sana magkaroon man lang kahit papaano no ng miracle. 'Di ba? Naghahangad pa din ako na magkaroon ng miracle na libiste, Defensor, sino pa ba? Mike Defensor, sino pa ba? Robin Padilla, please lang, padalhan ninyo ng kotse, ng van, para man lang makauwi sa kanilang pamilya. Itong mga taong hinakot daw ninyo, mga minamahal. Kawawa naman may mga anak. So sana, sa mga nagpapauto, oo, maging matalino sana kayo sa darating na panahon. Kasi tingnan ninyo, budol. 'Di ba mga minamahal, na budol kayo, iniwan pa kayo sa ere, gutom pa kayo. Samantalang yung ibang mga mayayaman naka five-star hotel. 'Di ba? 'Di ba mga nage-gets ninyo yung punto? Oh, tapos ang ending hindi din naman natupad yung panata ninyo si Senator Rodante Marcoleta, kakasuhan din naman ng gobyerno, ng ombudsman. So walang umatras, walang natakot, mga minamahal. Walang natakot. Oo, kumbaga sige mag-rally kayo, basta ako, sabi ni PBBM, nagtatrabaho ko para sa bayan, matinding maximum tolerance lang yung ginawa niya. Hindi nga nag-declared si PBBM ng martial law eh. Hindi nga nag-declared si President Bongbong Marcos ng state of calamity, yung emergency, ganun, wala. Ano lang, maximum tolerance lang yung ipinatupad. Tingnan ninyo, hindi naging masama sa inyo ang presidente. Pero kayo, sobrang sama ninyo sa pamahalaang gobyerno. Yung tipong kayo nga yung nag-endorse, kayo din yung gustong magpabagsak. Meron bang ganon? 'Di ba? Sabi ninyo ayaw niyo sa magnanakaw, so ibig sabihin sinasabi ninyo na magnanakaw si PBBM kasi gusto niyong patalsikin, eh, in the first place kayo din naman yung nag-endorse, 'di ba? Dapat tulungan ng DSWD yung mga 'yan before it turn to humanitarian issue. Hoping din sana na, I'm calling out the DSWD na sana i-help ninyo. Kumbaga magpakatao tayo. Kahit sa gitna ng tensyon, maging makatao tayo, 'di ba? Na nangangarap ako na sana mabigyan ng, kasi puwede nilang hanapan na naman ng butas dito si PBBM, eh. Humanitarian issue na naman, eh, oo. Walang ginawang aksyon ng gobyerno, eh, putragison. Kayo 'tong nanira sa ating pamahalaang gobyerno, ngayon hihingi kayo ng tulong, 'di ba? Pero at the end of the day, mga minamahal, si Senator Rodante Marcoleta ay hindi po nakaligtas sa batas. Hindi po nakaligtas. Kinasuhan na po siya ngayon. And sa mga naiwan diyan sa rally, humingi kayo ng tulong kay Inday, kay Rodante Marcoleta, kung sino man yung nagdala diyan sa inyo, 'di ba? Pero hoping na si PBBM, yung government, DSWD, magpadala ng tulong at sa mga na-impound na sasakyan kung kanino man sino man yung may-ari niyan na baka malay ninyo, mga minamahal, nirentahan lang din, tapos yung nangyari na-impound pa, kasalanan ng driver kasi mas nauna pa ngang nakulong yung driver. 'Di ba mga minamahal, mas nauna pang nakulong ang driver kaysa po sa sa kanilang pinaglalaban na si Senator Rodante Marcoleta. So, nakakaawa. At the same time, wala eh, uto-uto kayo, 'di ba mga minamahal? Uto-uto kayo. May nag-comment, "Kawawa yung nag-rally na scam daw yung budget, naglakad pa uwi. Huwag maging tanga at bobo, ginagamit lang kayo ng China tours, gutom, pagod, hirap." 'Di ba, parang batang sisiw sa ulan. Sabi ni Marjan Bilolo. Oh, see? Gahaman sa pera. Yan yung nangyayari sa inyo. Anyway, mga minamahal, hay nako, pengi lamang po ako ng comments, likes, and share. I-like ninyo ha, tas mag-ano kayo, magtanong kayo, sasagutin ko ngayon. Mag-like kayo, mag-comment kayo, at i-ano ninyo yung name ninyo para nang nasa-shoutout ko kayo mga minamahal. Erwin Amos, 'di ba? Shoutout sa iyo, Ellen Mercado, si Roberto Dianco, Tina Reyes, yan.
Ingat mga kababayan. I-like nyo yung video kasi malaking tulong na po ito sa aking munting channel. Kahit sa pamamagitan lang po ng like. Ingat mga kababayan. Salamat Charlie Whiskey, Jan Escobar, Dre Reyes, Ella Bell, Tommy Zara Zara